May bagong pahayag nga si viral basura girl sa bansang Japan na puwera pa ito sa nauna na niyang video. At pinaliwanag niya dito tungkol sa issue na makikita sa video na panay sigaw siya. Ngunit ayon sa kanya or dito sa paliwanag niya na sinungaling daw yung kababayan natin Pilipina dahil ang totoo daw ay siya talaga ang pinagtulungan ng tatlo. Ang Facebook nako ay daghan nagkakakurso na da nga gireport ko tapos tangkang hinak yung Facebook ni Hilason pero dili man jud magtatagumpay ang dautan kay ang dautan kara. So nandito tayo sa mabuti. Karon ako ang liwanagon. Ang daming mga taong galit na galit talaga sa akin. So far halos lahat talaga puro galit talaga sila sa akin kay Hilason tungkol doon sa pangyayari sa basura. Yung Pilipinang kapitbahay ko ditong impakitang sinungaling siya, sa totoo lang, aminin man talaga ni Hilason na sobrang pangit talaga ang dating ko doon. Kasi nung sa wala pang kamera, ang sabi niya kasi tinawag daw siya nung matandang na mamahala dito na hapon na lalaki. Hindi siya tinawag. Dahil ang laki ng boses nung hapon, uy, galing siya ng sasakyan ha. Sasakyan siya, bumaba talaga siya para lang talaga sa basura. Nakiusap ako, talagang nakiusap ako. Sabi ko, pasensya na masakit yung aking braso. Pag medyo mataas ng ganyan, lalo na gumaganon kasi tong dito. Dati kasi tong may yung shoulder ko dati is nag-frozen na kahit maghugas, magbaba ng panty, hindi ko kayang gawin yun. Tapos parang naano siya sa pagtulog, bumalik ulit, ayan nga magpapacheck up na din ako. Tapos ngayon, ang sabi niya, tinawag daw siya dahil nga nagpapatulong sa kanya yung hapon. Sa totoo lang, sila talaga yung Pilipina at saka yung isang maiksi ang buhok na Haponisa, bumaba talaga sila dito. Pinagtulungan ako. Yun ang umpisa talaga, pinagtulungan ako. Nakiusap ako. Masakit yung balikat dahil nga yung likod nung yung pader medyo mataas at medyo mabigat ang aking basura. Ang basura ko ay nasa tama. Alam ko kung ano ang role sa Japan. Alam natin yan dahil isa din ako na ayoko ding makalat. Ayoko maruming bahay. Ayoko marumi ang paligid. Pinakaayaw na ayaw ko yan. Kaya nga nung bago ako nagsampa dito, nilinis ko yung hagdanan, pinunasan ko yung mga doon, yung parang hawakan, pinampunasan ko yung sobrang dumi. At ang sabi niya, atarimay no ko to daw kasi nga tuban-tuban, walang tuban dito. Walang tuban-tuban dito at nasa sayo kung maglinis ka o hindi. Ang sabi ng kapitbahay ko dito, ang sabi niya, pasensya ka na ha, wala kasi kaming linis-linis dito. Sabi ko, walang problema yun dahil pusa ko yun. Galing sa puso ko yun na maglinis. Sabi kong ganon. Sabi ko, hayaan nyo kasi nandito na ako na ang maglilinis dito. Kasi siyempre mga matatanda, may bata din doon sa taas pero hindi nga sila nangialam. Alam nung kapitbahay ko dito dahil nakita niya kung paano ako magtapon at saka yan Pilipina dyan, yung magulang din ng Haponisa. Ano ang sabi nung time na yon? Ang sabi niya, bakit? Hindi lang talaga nakuha sa camera yon. Sabi niya, bakit? Okay naman na. Anong magagawa? Diba? Masakit yung balikat mo. Hindi niya in-explain ng Pilipina yan. Hindi in-explain niya. Yung in-explain niya na magiging masama ako. Sabi niya, inayos naman, sinarado naman ng mabuti. Hindi naman tumaano ng mga uwak. Kaya walang problema doon. Sabi ko, buti ka pa naintindihan mo, malawak ang utak mo. Sabi ko doon sa matandang Hapon na babae. Hindi katulad nung yung matandang lalaki, napakakitid ng utak, hindi marunong umintindi. Yung galit. Siyempre ako, meron akong sakit na stress, may stress ako. Lalong pinalala nyo nung nagsisigawan at next month babalik pa ako sa hospital. Meron akong dito na talagang nagpapacheck up ako. 'Di ba? Ang alam mo dito sa Japan, ang nagsisira lang din ng utak mo, kapwa mo lang din Pilipina, na instead na makiusap siya, tulungan niya ako na naayos naman, sabihin doon sa matanda, naging maayos naman, mabuti naman ang malayo naman to sa dito sa may pinakabungad yung basura niya, hindi naman mapapahamak to sa mga ibon. Sana ginanon niya, hindi ginatungan niya ng ginatungan na bawal, kisyo may rules, alam ko ang rules, at saka yung buti na yun, hindi akin yun, binintang din sa kanila. Hindi rin naging maayos yung aking pagkasabi.
walang nadugtong doon sa video. Kaya talagang mapagbintangan na parang ako ang masama talaga. Pero okay lang kung masama ako sa paningin nyo. Pero sana, intindihin nyo tong video ko na to. So, hindi pa to tapos, meron pang kadugtong ito. May isang kababayan naman tayo dito Pilipina din na sumagot sa kanyang video na pinaliwanag ang bawat sinabi niya na nasa Japan ngayon at marunong mag-Nihongo at pinaliwanag niya dito ang bawat punto ng mga sinabi niya sa video. Sabi niya wala akong maintindihan pero parang nakakagigil ang bunganga niya. Kaya mo ba gawa ng video at ipaliwanag mga pinagsasabi niya, sabi ni Lady Shane. Ito yung video guys na about sa basura yata yung pinag-aawayan. So hindi ko pa ito napapanood ng complete. Ang napanood ko pa lang yung nagsisisigaw sa umpisa kasi wala talaga akong time manood kasi ang dami kong ginagawa dito na naghahabol nga tayo ng punla. So panoorin natin sabay-sabay. Ngayon ko pa lang ito mapapanood ng buo. Ito daw, hindi daw pwede na hindi daw to pwedeng gamitin. Kailangan daw talaga dito. Dito daw talaga ipasok mong ganyan. Kasi Hindi naman, daw, parang ang sinasabi ni ate, bawal daw gamitin yung net, no? Pero sa tingin ko hindi yun yung term na sinasabi niya na hindi bawal. Ang sinasabi siguro dito ni Lolo, baka nasaway siya, tinatapon niya lang yung basura niya sa may bungad lang. Hindi niya naligay sa likod. Kasi ang tinuturo niya din, bawal daw dito, dapat daw doon. Pero hindi binabawal na gamitin. talaga. Ang lupit ng Japan, ang lupit itong sakang na to. Grabe. Oo. Tapos tinawag niya pang sakang yung mga Japanese, ano. So, doon pa lang guys, ay meron na kagad si ate na cyberbullying na kaso. Lalo na, pinakita niya yung mukha ni kuya. So, sa Japan kasi guys, bawal na bawal magpakita ng mukha ng may mukha ng walang pahintulot. Meron silang law. Pwede kang kasuhan at magbayad ng fine or pwede ka pang mabawian ng visa at mapauwi ng bansa mo, lalo na kung tayo ay foreigner. Pinaanuhan ako kasi ito daw bawal dito magtapon, guys. Oh my God. Talaktak malo. Yung mukha niya galit na galit, ano. So, Tapos siguro, ito din, napakahigpit. Tapos sinaway ako kasi ito daw kailangan daw talagang tanggalin. Kailangan daw talagang tanggalin. so, nirereklamo din ni ate, bukod sa hindi na siya pinayagang magtapon doon sa pinaka-front, ay nirereklamo niya yung pagtatapon ng plastic bottle, bakit daw may label pa na tatanggalin. Actually guys, sa Japan talaga, napakahigpit nila. Kahit ako, nahihigpitan ako nung unang-una ko sa Japan. Pero nung na-realize ko na, ayo nga naman, dapat naman talaga. Kasi kung hindi sila maghihigpit, ay masyadong malaya yung bansa nila. Magiging pariwara yung bansa nila, di ba? Kaya dapat lang talaga kapag meron pang isa lang pasaway, ginagawa na kagad nila ay sinusolusyon na kagad nila para hindi dumami. So, yung PET bottles o yung plastic bottle, isa yan sa pinaka matrabaho guys na itapon. Kasi tatanggalin mo yung label, tatanggalin mo pa yung cap bago mo siya itapon. Bukod-bukod mo itatapon yun guys. At hindi lang yun guys ang matrabaho sa Japan. Kasi nagtatapon ka na ng lata, iba pa yung mga kaserola, yung mga bakal, kasi iba yun. Kasi di ba hindi siya nabubulok, pero yung lata din hindi naman nabubulok. Pero iba yun, lata is lata lang. Kasi nire-recycle yung lata. Tapos iba yung pinagre-recyclean nung mga kawali, ng mga bakal, kung ano-ano pang items na may halong hindi nabubulok. Even yung battery nila guys, for your information po, iba po ang pagtatapon ng basura ng battery. Hindi po yan sinasama mismo doon sa basurahan kasi nga sabi ng mga Japanese, may lason dyan na naglilik kapag yan po ay kinakalawang at nabubulok. For example daw, nilagay yan sa lupa at nabulok yan, and then suddenly umulan, yung lason na yun na aagas ay aagas yung kahit saan at sa mga pananim, lalo na kung ikaw ay nagtatanim. Possible daw na yung kakainin mo ay may lason na din. So, yun yung ina-avoid nila na wag mapaagos sa ilog yung mga battery. Bukod po nila yung tinatapon. Yes, natutunan ko din po yan. And then, pag magtatapon kami ni asawa niyan ay sinasarado ko ng tape. Kasi nga naglilik yun kapag yun po ay nabubulok at kinakalawang. Iniipon namin bago namin siya itapon. So, ganon. Ang sabi kasi niya, Pilipino ka? Nagtawag pa ng Pilipina. Sabi kasi niya, nandito na, kung bumaba siya sa Roma, bawal daw dito magtapon, kailangan doon daw manggagaling. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi aayusin ko. Ay, hindi. Aayusin ko. Ayusin niya naman pala eh. Bakit nag-init yung ulo niya? Anong muna dyan? Bakit siya nagwala? Yun lang ang tanong ko doon. Sunukai ka na. Sunukai te ga. Honto niya. Shaksyo ni. Yun eh. So, ine-explain pa lang ni ate yung sinasabi ko nga na
hindi siya pinayagan doon sa front, gusto nung matanda, ay doon sa backside itapon yung basura dahil nga marami pang space. Tapos, ang ginagawa niya, sinisigawan niya na kagad si ate, hindi pa nakakapag-explain, wala pa siya sa kalagitnaan, nag-uumpisa pa lang siya. Sabi niya, shaksho yonde. Ang ibig sabihin naman nun guys, ay tumawag ka na taga City Hall. Tumawag ka na taga City Hall. Ay, natusan pa si ate. 言うてそうじゃなくてそれが守るの Oh, kitang-kita yung mukha ni Ojisang, oh. このロンシは嫌だの Sabi niya, etong rules na to ay ayoko. Pag sinabing yan ayaw ko. Meron siyang paninindigan. Pag sinabi ng yan pinagtitigasan niya yung kanya na na siya, mas mataas na yung tension, kumbaga. Yan ayoko tong rules na to. Yan sabi niya. 嫌だのこのぐらいだけ問題はですよちょっと待って Oh, sa kanya na nanggaling. Sabi niya, yung ganitong kasimpleng bagay, sabi niya, ayokong bakit simpleng bagay lang, kailangan pa magalit ni ate. Kung halimbawa, nasaway ka ni Ujisang, huwag mo dyan itapon, medyo ipaka-backside mo. Ang dali-dali mo, ay sorry, sige, ayusin ko na lang. Tapos yung usapan, guys, ganun lang kasimple. Ewan ko bakit nauwi sa ganito pag hysterical si ate, siguro for the views or, kung vlogger din siya. これねおかしいだよ guys tignan nyo ha explanation ng Pilipina ha ganito ha marami tayong basura dito ano nande ka O, pakinggan daw natin si ate na nag-i-explain, nagtatawag pa siya, titingnan, parang inaano ni ate na siya ang tama. Pakinggan natin yung maling explanation ni ate. So, ito yung ni-explain ni ate kung bakit. ここ余ってるから話が取っちゃったの Common sense yun yung ina-explain ni ate. Kahit ako guys, simpleng bagay yan, pero alam ko yan. だから私ちゃんと誰これ日本なの知ってるのお前ペロ Walang maingay ha, bebe 誰だよ Tapos, nang ini-explain ni ate, sabi niya bigla, aayusin ko naman talaga yan, ilalagay ko sa likod. Tapos sinabi niya na, ang tagal-tagal ko na dito sa Japan, kaya alam ko na yan. Bigla ngayon, sinabi niya na alam niya na yan. Kanina, doon sa intro ng video niya, ang sinasabi niya, ayaw siyang pagtapunin doon sa front. Ngayon naman, ang sinasabi niya, alam ko na yan, kaya nga aayusin ko lalagay ko sa likod talaga yan. Talagang aayusin ko yan. Bakit kailangan pa mag-hysterical ni ate kung alam niya naman palang gagawin niya pala yun? Sana pinaigsin niya na lang, ginawa niya na lang, sorry na lang siya, ダメだよ O, dami dayo. Sabi niya, hindi pwede yon. もう関係ないよそれがもうちゃんと入れろからもう Sabi niya, wala kang pakialam. Sabi niya, mukhang kinay. Walang pakialam. Hindi ko alam kung sinasabihan niya si ate na wala kang pakialam. Papasok ko naman talaga yan. ちゃんと分かってるんだからどんな分かるけど O, sabi niya, alam ko naman yan kung paano yung gagawin Tapos sabi niya ate, alam kong alam mo. ang ibig sabihin saそのゴミがガラス取った時もだから言ってたのちゃんと動こえる So, ang gusto kasi explain ni ate dito kung bakit. Kasi, may rules kasi sa Japan, hindi yung basta nagtapong ka lang. Ihagis mo lang yan dyan, hindi ganun. Pag ang basurahan sa likod ay naka-cage, kasi ang dami talagang uwak sa Japan, guys, yan yung mai-stress kayo. Mamaya, istorya ko sa inyo, meron akong istorya dyan na nanggigigil talaga ako sa uwak. Kung mapapansin nyo, yung kulungan sa Japan, guys, meron sila mga net or naka-cage. May kulungan talaga. Yung mga uwak, guys, grabe sila magkalat ng mga basura. Minsan may diaper, may napkin, may etat. Alam niyo na yung mga basura. Nagkalat talaga yun sa hanggang kalsada. As in, ganun nila ikakalat yan. At napakadami nila. So, syempre, mas maraming basura yung magkakalat. Ngayon, ang ini-explain ni ate, ay napakasimple lang. Kung sa harapan ka magtatapon ng basura, ang possible mangyayari nun, kung lahat ng tao ay ganun ang gagawin, paano naman yung backside? So, ang mangyayari niyan, every time na magtatapon ng basura, itatahagis na lang. Marami kasing nasasakupan ng area, guys. Naka-decide kasi yan sa isang lugar kung saan ka lang pwede magtapon. Hindi ka pwede magbasura sa tapat ng bahay mo. Unless ikaw ay subdivision. Kasi ganun yun. May kanya-kanyang cage, may kanya-kanyang net. Hindi mo pwedeng ilabas. Kasi nga dami ngang uwak. Tapos, ang point nito ni ate, pag nasa front agad lahat ng basura na napuno at may space sa likod, mahihirapang magtapon yung mga next na magtatapon ng basura. Kaya ang rules nila talaga dito sa Japan, kung sino yung mga nauna nagtapon, dapat ay ihagis na sa may bandang likuran. Hindi naman siya ihagis. Actually, kami nag-asawa nun kasi sa 7 beses kami guys naglipat sa Japan. So, alam ko na iba't ibang rules nila. At mahigpit talaga kahit saan kami maglipat. Sa isang pinuntahan namin na mansyon, condominium siya sa English,
Doon sa mansion na yun, naka-cage siya. Dahil maliit lang yung cage niya, kailangan ayusin mo ng maayos yung mga basura. So, kung first layer, second layer, third layer, and then susunod yung second row na nasa bandang gitna. And then, yung pag napuno mo na yun, mapuno na to. Ganun ka-organize yung mga Japanese, even pagtatapon ng basura, guys. So, doon ko lang din natutunan yun sa Japan. At na-amaze ako, kaya sumusunod din ako. Kasi imagine that, basura na lang, kailangan organize mo pang itatapon. O, diba? Tapos, ang pinupunto ni ate, kapag nauna yung nasa front at wala pang laman yung likod at may araw pa, abot yun ng mga uwak sa net. Pwede nilang iangat yan kasi matalino yung mga uwak. Nakita nyo, may gulong, di ba? Ang ibig sabihin niya, pinabibigatan para hindi maiangat ng uwak. Kasi napakatalino talaga niyan. At pag yan ay napuno sa harap, kayang-kaya nilang hilahin yung basura palabas as long may liwanag pa. Pero kung napuno na muna yung likod at wala pang basurahan sa harapan and then maliwanag pa, safe pa yung sa uwak. Pagsapit kasi ng alas 6, alas 7, yun, mga nagtutulugan na yung mga uwak kaya wala na magkakalkal dyan. And sa Fukuoka kasi guys, lalo na especially sa Fukuoka guys, no, ang basura din hinahakot gabi. At may rule sila dyan na pwede kang maglabas ng basura mo sa umaga lang. Doon sa subdivision namin dati. So sa umaga lang, albawa nahakot ngayon tapos kinabukasan maglalabas ka ng basura, bad manners yun sa kanila. Kailangan kung anong araw ihahakutin ang basura, yung araw lang na yun ka maglalabas ng inyong basura. Actually, sa hapon na pala kami naglalabas kasi nga kung maga pa namin nilabas ay maraming oras yung uwak para kalkalin. Kahit na anong bigat nung nilalagay namin na net guys, talagang natatanggal nung uwak. Ewan ko, napakatalino talaga nila. And then may one time pa nga, ito na istorya ko na sa inyo. May one time pa nga nanay ko nagturis sa amin kasi that time. So si nanay yung naglabas ng basura. Hindi hinakot yung basura namin guys. Gawa ng may nakasamang lata. So dun sa Fukuoka napakahigpit. Pag may na-trace sila na may lata yung inyong basura. Si nanay kasi nga dahil tourist, hindi niya pa alam. So ang nangyari, kinabukasan guys, hindi hinakot yung basura namin. Kinabukasan, nagkalat sa kalsada lahat ng kaning baboy namin, yung mga diaper ni Akari. Tapos yung tapat namin is subdivision guys. Mayayaman yung mga katabi namin kasi mga ano yun, parang mga negosyante, ganun yung tiniran namin na subdivision. So pumunta talaga yung katapat namin bahay. Oo, palibasan mga sasakyan, mga Ferrari, mga ganon, BMW. Pumunta talaga siya. Sinigaw-sigawan niya nanay ko ba? Sinigaw-sigawan niya talaga nanay ko. Sabi niya, yung basura niyo, nagkalat kasi tapat ng parking niya yun. So meron siyang 4 na parking na naka-shutter naman siya. Pero hindi naman pumasok yung basura doon. Kaya lang, nagkalat sa tapat niya yung basura. Tapos pumunta talaga siya doon. Akala mo na may amo. Tignan niyo naman yung basura niya, nagkalat tiklopin niyo. Ganon siya sumigaw sa nanay ko kasi naririnig ko sa labas dahil nasa tapat lang namin yung living room na entrance namin. So naririnig ko sinisigawan niya yung nanay ko. Tapos lumabas ako. Pero hindi ako nakapag-away. Nagsorry ako kasi ako naman yung may fault doon dahil hindi ko naturuan ng nanay ko na wag mong ilabas ng maaga yung basura. Second, wag mong haluan ng lata, bote or ano kasi nga hindi yan hahakutin kasi natitrace nila yan guys, ewan ko kung paano. So pag may natrace sila doon na materials hindi nila na materials na hindi nabubulok, hindi nila hahakutin yung basura mo. So ayun, ang dami naming niligpit ng nanay ko kasi that time ay 4 na basura kasi ipon na kasi MW ang basura yata doon is 2 beses lang sa isang linggo o 3 beses lang sa isang linggo. So syempre naiipon yung basura kaya dumami. So ang dami naming tiniklop ni nanay, nagkalat na basura. Medyo na bad trip ako dun sa kanya kasi pwede niya naman sabihan yung nanay ko na maayos. Dahil nga nanay ko, bukod sa bingi na nga, hindi pa marunong maghapon. Kaya siguro high blood siya, hindi siya naririnig ng nanay ko, no? So, nag-sorry na lang din ako, guys, kasi ako din naman na may fault doon. So, hindi ko na pinahaba yung at todo sorry ako. And then, after mga 2 linggo yata, parang ang peace offering niya sa amin kasi may tanim akong cherry doon sa garden ko. So, namimitas ako ng mga cherries noon. And then, nakita niya na, kasi nagpipiknik sila doon sa, kasi mas mataas yung, ito yung bahay namin, ganito yung sa kanila. Tapos kalsada yan, tapos kanila yung ganito. So, nakikita niya kami, pag nagpipiknik sila ng family niya, nakikita niya kami, namimitas kami ng cherries. Eh, may puno din sila ng cherries. So, naubos yung cherries namin. Ang parang pinaka-kiss offering niya yun. Pumunta siya sa amin. Sabi niya, gusto niyo ba ng cherries? Marami pa kami ng cherries. So, gusto niyo, pitasin niyo na lang. So, para siguro sa sarili niya din, nahiya din siya na nagsisigaw-sigaw siya dun sa nanay ko. Pero mabait naman siya. Siguro talagang medyo na high blood lang siya. Papasok siya sa trabaho, aga-aga. Lahat ng basura nakakalat dun sa tapat ng kanyang parking. Kaya minsan kami, hindi sa bago namin tinitirhan, minsan naghakot kahapon, tapos ngayon ko nilalabas yung basura, nagagalit asawa ko sa akin kasi sabihin niya sa akin, puno na kagad yung basurahan kasi iniipon ko daw. So, yung mga susunod daw na magtatapon, mawawala ng pwesto. So, isa pa yun sa natututunan ko na kailangan ay sumunod din talaga tayo sa rules nila, guys. Hindi naman yung pwedeng tayo ang masusunod kasi bansa nila yon. Tara,
ga munday no? Kaya nga munday na ikido. Doko ga munday no? Ga munday no ko roy. Kanki nai da yo, sore wa. Kanki aru. Shakshu kara kochi kara mita no donna watashi yatteta no. Hindi janai yo. Hindi janai yo. Shigau janai yo. Ani, ando? Ang hirap paliwanagan ni ate kasi na-explain na sa kanya tapos sasabihin niya biglang alam niya na. Tapos sinasabi ni ate ngayon yung pinupunto niya, alam niya na daw yun, kaya hindi niya na maano. Tapos sinasabi niya na kangkinay, wala kang ano, wala kang, hindi ko alam kung sinasabi ng walang pakialam. Wala, o yung ginagawa niya, walang pakialam yung ginagawa ko doon. At yung shaksyo nga daw, Hindi nga, be. Isa akong kay ko. Alam ko kung paano proseso. Kay ko, kung sakay ko ka. Alam na. Ayaw kong... Ne. Sugol, tika na. Ayaw mo ko kaidan. Watashi soji yatiro na yo. o bigla, Diyan. Saan banda dyan? Pero apa? Kahit saan dyan. Ako ang nagsoji dyan. Nani na. Watashi nani mo mong ko iwanay na yo. o, tapos ngayon, nauwi si ate sa, ano ba yung tawag doon, yung sinusumbat ni ate na naglilinis daw siya doon pero hindi daw siya nagrereklamo kung sino daw yung nagkakalat. Dyan. Nani na. Watashi nani mo mong ko iwanay na yo. Watashi tika na hito dyan na yo. Nani buri ka na tali. Nani buri hajime Alam mo, na-amaze ako kay ating nakapula kasi napaka-relax niya. Kasi ganyan din ako actually kahit may maaway sa akin. Relax lang ako, hindi ako nakikipagsigawan, hindi ako nakikipagtagisan. Na-amaze ako sa kanya na ano niya, na yung level niya, hindi niya sinasabay kay ate. Ako, sighting lang ako dito. Si ate high blood na high blood talaga. Pero, alam ko, pero kung ano yung rules nyo, ginagawa ko, inaayos ko, be. Duko ka munday na, no? Saan daw yung munday? Sabi niya, asan ang problema doon? Sabi niya gano'n. No. Ayun na nga yung problema doon, simpleng bagay. Huwag kang magtapon sa harap, sa likod. Kasi nga, makakalkal ng ibon at the same time, ay yung mga susunod na magtatapon, mahihirapan mag-ayos ng basura sa part ng likuran kung mapupuno agad yung harapan. Asan to, aso ko dati. Di mo, atashi yutita ne, chanto, kire, suro, kara. Oh. Eh yun naman sa kanya na pala nanggaling eh. Aayusin niya naman pala. Eh bakit nauwi pa sa ganitong pag-hysterical si ate, no? Sabi niya, Chanto kirei suru kara. Sabi niya, lilinisin ko naman yan pagkatapos. Oh. Eh bakit nag-high blood si ate? Hindi ko makakita yung dahilan. Koko da yo, kei, ko shimashita no. So da yo, daijoubu da yo, duko ga munday aro no. Sabi niya, oh, nilagay ko naman dito ah. Ilalagay ko naman doon. Oh, saan ang problema doon? Yun yung sinasabi niya. Pinakawagan mo ipagpilit yung ano na yan, morosay na yun. Pilipina nga. Bandang uli, inaway niya pa sa ate. Sabi niya, Pilipina ka. Sabi niya, yung maingay na yun, wag mong ipilit. Eh parang si parang si ate yung maingay ah, to be honest. Ate, ikaw talaga yung maingay. Naglilinis ako dyan. Chanto, yatiro no. San chanto, suji, basta no. High blood si ate kasi siguro mainit yung panahon tapos gutom na siguro siya. Sugi wa, ikanay. Watashi jibun de yaro no. Dodo. Sabi niya, doon lang daw sa lugar niya mahigpit. Hindi po yan totoo, te. Nakapitong lipat po kami ni asawa. Lahat ng nilipatan namin sobrang higpit. Yes po, and may different rules po ang per lugar na lilipatan nyo, no? Ang natatawa ko dito kay ate, nagpupumilit siya na magpatawag na ng taga-Shaksyo, taga-City Hall, no? So, pinapaliwanag sa kanya ng maayos ni ate yung rules at the same time, ano kasi yun nakakaintindi dito yung may common sense. Kasi kapag napuno nga naman yung harapan, paano na magtatapon yung the rest? Ang hirap ibalibag yung basura sa likod at the same time, masasayang yung space kasi nga hagis na lang sila na hagis. Possible na, alam nyo yung pagkakatali, hindi naman talaga siya masyadong nakabuhol. Pwedeng magkawatak-watak yung basura. Unlike yung pag nagtapon ka dun kasi kailangan nakabuhol yun maigi and then itatapon mo siya ng nakapatong-patong yung mga basura hanggang mapuno yung likod. So, ang pinuputo ni ate dito, yun nga, ini-explain niya na kailangan ay ilagay sa likod bago mapunta sa harapan yung ibang mga matitirang basura. Buti pa si ating nakapula, meron siyang common sense, oo. Kasi guys, simpleng bagay lang yung kututuusan na dali-dali na naman. Kung nasaway siya ni Lolo, na sabihin sa kanya na wag mo siya itapon, ilagay mo doon sa likod. Siguro dahil talaga mainit yung panahon, kaya madali talaga mag-iinit ulo mo. Pero kung hindi, I love their rules. Kaya naman sumusunod din ako. Kaya nga mas gusto ko talaga sa Japan manirahan. Sa totoo lang eh. Kaya lang,
kung hindi tayo mismo sa sarili natin susunod, talagang katulad ni ate, palaban, and then mamuro, ano daw siya meron siyang sariling paninindigan. So kung ano yung gusto niya, yung paninindigan niya, yun lang yung masusunod. Wala siyang pakialam dun sa mga rules na tinutungtungan niya, no? So ayun, pinipilit niya yung gusto niya. So ako, ang comment ko kay ate, ang daling magbigay, ang daling tawag dito, mag-sorry. Kung halimbawa yung matanda ay nasa way siya, wag mo dyan ilagay, dun mo ilagay. Ang dali guys, sorry po, pasensya na kayo. Sige, ilalagay, ayusin ko na lang. So nagtawag pa nga siya ng Pilipina. Akala niya kapwa Pilipina ikakampihan siya, which is very good kay ating nakapula kasi hindi niya kinusinte si ate. Maling-mali talaga si ate. Tapos nagsisisigaw pa siya, no? Yung pagsigaw-sigaw niya, hyper agad. Ang masakla pa doon, nilait-lait niya si Ojisa o yung lolo. Hindi ko alam kung bata pa siya, no? Hindi natin masyadong nakita yung mukha niya. So, ang pinupunto ko pa dito, guys, mag-iingat tayo sa pagbablog ng mukha ng may mukha. Bahay ng may bahay, street, plate number. Alam nyo ba guys na may law sa Japan na pwede kang mademanda at kung ikaw ay foreigner, pwede kang mabawian ng visa at mapauwi sa bansa. Kung bakit? Kasi Japanese yung nilait mo. Yes po, malinaw na tinawag niyang sakang at sinabi niya pang mga Hapon. So ang tawag po doon ay cyberbullying. Kung yung lolo na yon ay meron siya makakausap at nakita yung video na yan na napaskil yung mukha niya, may law po sa Japan na hindi ka pwedeng mag-post ng mukha ng may mukha. Kaya kung mapapansin nyo guys, di ba pag nag-upload ang lola nyo, naka-blur yung mukha. Pag may lugar akong nahagip sa video ko na hindi ka aya-aya, binablur ko po yan. Even plate number, yung mga signage na mga importante, yung mga information kung kayo ay nasa company, vlogger po kayo na ano nyo yung opisina or yung lugar kung saan ay pwede silang mapasok, yung mga bahay. Actually mayroon pa ako isang vlogger na napapanood na gusto kong pag-ingatin. Hindi naman ako ano sa kanya against sa pagbablog niya kasi vlogger din naman ako. Gusto ko nga ay lahat maging asensado sa pagbablog. Ang problema lang kay kuya, no, ang content niya ay binablog niya yung mga bawat bahay na nadadaanan niya sa street. Unless yan po ay tourist spot ay okay lang. Pero kung ang binablog mo ay mga private area na kung saan ay binablog mo yung ito yung bahay ni Doraemon, ito yung bahay ni ganito, ito yung bahay ni ganyan, yan po ay bawal na bawal. Yan po ay pagbibigay ng information sa masasamang loob. At once na yan po ay pinasok at nagkataon na yung video mo na yan ay nai-upload mo at may nangyaring masama dun sa bahay na may-ari na yon, possible po na ikaw ang pagbintangan na nagbigay ng information dun sa mga magnanakaw. Lalo na kung sinasabi mo na ay nakatira po dyan ay isang matanda lang, ay nagbigay ka ng information sa masasamang loob. Lalo ngayon guys na dumarami ang masasamang loob dahil dumadami nga yung mga foreigner, although foreigner din ako. Pero hindi maiiwasan guys mula na dumami yung iba't ibang lahi na pumasok sa Japan as worker pero hindi pagtatrabaho ang target nila kundi makapanloko ng mga Japanese. Ang masaklap, ginaganon pa nila yung mga matatanda. Kaya ito lang yung gusto kong ibigay na information dun sa mga hindi nakakaalam ng mga vlogger na basta-basta na lang nagbablog ng mga bahay ng may bahay at wala tayong permission. Papansin nyo, even newscaster guys, nag-news na yan, hindi pa ipinapakita yung mukha nung ini-interview. Or yung minsan yung kriminal, hindi pinapakita yung mukha ng kriminal. Alam nyo kung bakit minsan sinasabi nila bakit hindi pinapakita yung mukha? Actually, hindi pinoproteksyonan doon yung kriminal. Ang pinoproteksyonan po doon ay yung pamilya nung kriminal plus minsan yung biktima hindi rin pinapakita yung mukha. Kasi ang pinoproteksyonan doon ay yung pamilya doon sa bullying. Yes po, kasi uso ang cyberbullying, lalo na mas malala yan. Ang niwasan po nila kasi ay nagaganyan yung mga nabubuli. Kaya ayaw talaga nila magpapa-upload ng mukha ng may mukha, lalo na ng mga bata. Tapos nilalait, kaya marami ko nakikita din mga vlogger, ginagamit yung mga Japanese, ginagawang tanga. Kunyari, magtatanong ng kung ano-ano, tapos tatagalogin yung tanong. At least ginagawang tanga yung mga Hapon. So, yun po. At kapag napagtawanan siya, napanood niya yun, at mukha siyang tanga doon, pwede siyang malungkot, pwede siyang ma-depress. So, magiging kasalanan natin yun. Kaya yun ang number one na unang iniisip ng mga Japanese, yung mga mararamdaman ng mga mabubuli sa SOCMED. Yung bahay, plate number, street area,
no? So minsan may mga show sila na mga nagbebenta ng ari-arian pero hindi pinapakita yung daanan, yung kalsada, binablur talaga, sila lang ang nakikita kasi nga yun po ay iniiwasan nila na makapagbigay ka ng information sa masasamang loob. At at the same time, kung mukha yung binalag mo katulad ni Lolo, so nilait-lait niya without blur yung mukha ni Lolo, so pwede pong magsampa ng kaso si Ojisang kay ate para mapauwi ng Pilipinas kasi yun ang tinatawag na cyberbullying. Yes po. Kasi walang pahintulot si Lolo, basta siya lang binidyo. Yun lang ang maganda sa Japan, guys, kasi may rules sila na po-protection sa atin. Kaya yung mga bata sa school, kung mapapansin nyo, hindi pwedeng i-upload ang mukha ng mga bata. Kahit mga high school na yan, guys, elementary or kinder. Kaya yung mga anak ko, di ba, nakikita nyo pa nag-upload ako lahat ng mga bata, halos binablur ko yung mukha, lalo't wala pahintulot. Kasi why ko alam yan? Kasi yung mga kaibigan ng anak ko, alam nila na vlogger ako. Minsan, pag kumakain sila sa bahay and then nagbablog ako, tinatanong ko sila, okay lang ba na ipakita ko yung mukha mo? Pinapaalam ko sa magulang. Ang sagot ng magulang, wag. Ayaw nila. So, hindi lahat ng Japanese ay gustong makita ang mukha nila sa video. Kaya, yan ang number 1 talaga iniiwasan namin. Even ng mga reporter, ng mga professional. So, ito yung sample, guys, kung bakit bawal na bawal ka mag-post ng bahay na may bahay. Sa Japan po kasi, pagpunta mo sa entrance, mayroon po yung number ng bahay. Plus, yung pangalan ng nakatira. Once po yan, ay naibigay mo ang information at sakto may naghahanap na tao na parang naghahanap siya ng target niya. So, possible yun yung hanapin niya sa Google Map at agad-agad ay mapupuntahan po yun. Kaya yun yung pinagbabawal. So, ayun lang yung gusto kong sabihin doon sa ibang mga vlogger. Wag po tayong vlog ng vlog na may bahay kasi hindi po yun nakakatawa. Even ako, kung ako mabablog ang bahay ko sa tapat ko at nalaman ko saan ako nakatira, ay ididemanda ko din po yun. Kasi privacy na po namin yun. So, ganun din po yung mga Japanese, gusto nila ng privacy. Kahit yung plate number, guys, plate number lang, alam na kagad kung saan hahanapin yun, saan nakatira yun. Kaya wag na wag po kayo mag-upload ng may plate number na madadahanan o mahahagip dun sa inyong video. So, yun lang ang sinasabi ko doon sa mga nagbablog. Ingat-ingat lang din po tayo. Hindi po natin yung bansa. Kung ano yung rules nila, yun ang sundin natin. Ayaw man natin sa gusto. Ngayon, kung ayaw natin sumunod, umuwi na lang po tayo sa Pilipinas kasi dito malaya. May stress ka dito. Unlike sa Japan, susunod ka lang, wala kang magiging problema. Kasi lahat halos doon libre. At uwi-uwi na ngayon, Lola. Yun lang yung masasabi ko kay ating nakapula. Good sa'yo, very good sa'yo. Pero doon kay ating nagwawala, hindi ko maintindihan kung ano yung puputok ng butsi niya, yung plastic lang ba ng pet bottles yun, or yung sinaway lang siya ni kuya na wag magtapon sa front at gusto nga sa back. At pinagpilitan niya na ayaw niya daw nung rules na yun. Simpleng bagay lang yun, guys. Ayaw niya yung rules na yun. So, sa makatuwid, pwede siyang umuwi ng Pilipinas kung ayaw niya yung ganung rules. Guys, ito daw, hindi daw pwede na hindi daw to pwedeng gamitin. Kailangan daw talaga dito. Dito daw talaga ipasok mong ganyan. Kasi bawal daw talaga. Ang lupit ng Japan, ang lupit nitong sakang na to. Grabe. Oo. Grabe, talagang binaanuhan ako kasi ito daw bawal dito magtapon, guys. Oh my God. Palakpak manong. Grabe. Tapos ito din, napakahigpit. Tapos sinaway ako kasi ito daw, kailangan daw talagang tanggalin. Kailangan daw talagang tanggalin. So, ganun. Ang sabi kasi niya, Pilipino ka? Ang sabi kasi niya, nandito na, bumaba siya sa Kuruma. Bawal daw dito magtapon, kailangan doon daw magagaling. Sabi ko, wag ka mag-alala kasi aayusin ko. Ay, hindi. Aayusin ko. Kasi iaayusin mo naman yan, be. Hindi, Anong munday dyan? Dito lang talagang urusay. hindi,それね、その前から、 Mm. この回手が、 ね、本当に飽き Ya, ないよ。 saksyon ne, yun de? Saksyon ne, yote? ね、そうじゃなくて、うんそうじゃなくて、それが守るの。 Mamuro kido, mamuro, kuno rules wa, yada no. Yada no. Kuno guray daki munday wa. Kuno guray daki munday wa ne. 違う、ちょっと、 Nanda da kara. Philippine dyan kido, di mo chanto mo ko kara kirita no. Hondo, kang kinay no. Igaw yo. Kuko no rol wa kang kinay no. だからここ入れて。 Ichibang daijin wa kiresoro no, irero no. きれいする。だからここをきれいにして。オッケー。 Kita kikoy na sa akin kara, hanasimas ano. Kikoy na? No. Grabe guys, huwag akong hindi pukang ina talaga. Atamas ka kinay no. Baka. Ayaw mo, Diyos ko. Mga ano sila na. Lelelelele. May urusay ko nero.
Kaya, Hindi ro tayo. kaya ko nga tinatanong sa'yo kasi, Hindi. baka ako hindi mo alam, kaya Pinagpipilitan mo pinapaliwanag nga. Ang ko. sabi Bahala ka ko, magkaroon sa sarili mo. Bahala ka. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa bagong pahayag ni Basura Girl ng Japan?